Sa gitna ng mahimbing na pagtulog ng gabing iyon ay naalimpungatan si Kenji nang marinig na parang may umiiyak sa kanyang tabi. Malakas iyon, ngunit sa kanyang pandinig ay mahina. Kinapa niya ang tabi kung saan naramdaman niyang galaw ng galaw ang katawan ng kanyang asawang si Britney na parang namimilipit sa sakit ng tiyan at hindi mapermi sa iisang pwesto. Agad na siyang bumangon. Kinusot ang mga mata upang maging malinaw lang ang kanyang paningin na agad na hagip ang pag-iyak ng asawa. "Britney, anong nangyayari?" Mabilis nang napababa ng kama si Kenji nang makita niyang ang dami na ng dugo sa pagitan ng mga hita ng asawa. Lumakas pa ang iyak niya habang hawak ng dalawa niyang palad ang malaking tiyan. Awang ang bibig na parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ni Kenji na agad na rin doong nangatal. "Oh, Kenji, iligtas mo ang twins natin. Please, dalhin mo ako sa ospital. Ang sakit ng tiyan ko." Daing ni Britney na bahang-baha na ang mga luha sa muka na hindi na rin maipinta sa matinding sakit ng tiyan. "Please, Kenji, please." Hinang-hina na ang kanyang tinig na para bang kaunti na lang at mahihimatay na. Ilang minuto nang ginigising ni Britney ang kanyang asawa, ngunit hindi ito magising-gising. Nakailang hila na siya sa damit nito, kung kaya naman may bakas na rin iyon ng dugo mula sa kanya at palo sa balikat, ngunit masyadong malalim ang tulog ni Kenji. Dala marahil ng mahabang oras nito sa kanyang trabaho ng araw na yon. Ilang araw na itong panay late ang uwi dahil may inaayos na naman na problema sa kanyang kumpanya. Sinikap ni Britney na bumangon, ngunit hindi niya magawa dahil papanawa na siya ng ulirat sa matinding sakit na dulot noon. Parang hinihiwa ang kanyang tiyan na hindi niya maipaliwanag ang dahilan. "Oh, Kenji, gising! Tulungan mo ako! Ang sakit ng tiyan ko!" Malakas pa ang iyak dito ng pusa na parang kakapusin na sa kanyang paghinga. "Kenji, please, gumising ka." Sinubukan niya rin ito na sipain. 7 buwan pa lang lagpas ang kanyang tiyan at kulang pa ang twins sa buwan, kung kaya naman hindi niya inaasahan na manganganak na siya. Subalit parang labor na ang pinagdadaanan niya. Early labor iyon. Umiyak pa siya ng malakas at patuloy na kinabahan nang maramdaman niyang may mainit na likido at mahapding lumabas sa kanyang pagkababae. Paghawak niya doon ay kulay pulang likido ng dugo ang kanyang nakita at hindi ang transparent na normal kapag manganganak na. Hirap na siya at hindi naman siya marinig ng asawang nasa tabi niya at tulog. Hindi na niya alam ang gagawin. Umusog siya palapit sa katawan ng kanyang asawa kung saan ay doon pa lang ito nagising at biglang naalimpungatan. Sandali, Britney! Sandali!" Nagpapanik na sigaw ni Kenji na hindi na niya alam ang gagawin. Napasabunot na siya sa kanyang ulo, sabay takbo sa may pintuan ng kanilang silid. "Manang Elsa! Tulong! Manang Elsa!" Hindi pa nakontento doon si Kenji. Dahil halatang nasa kasarapan iyon ng tulog ng halos lahat ng mga kasama, kung kaya naman walang choice na pinindot na niya ang fire alarm ng buong villa upang maalarma ang mga kasambahay na kasama. Walang pakundangan na maingat na rin niyang binuhat si Britney matapos na balikan sa kama. Lupaypay na ang katawan nito. Hindi na alintanan ni Kenji kung gaano kabigat ang asawa. Hindi niya nga rin alam kung paano niya ito nabuhat pababa ng hagdan, kung saan ay naabutan niya ang mga maid na tulala at nagkakagulo nang dahil sa pagtunog ng alarm. Nagulang tampa sila nang makita ang kalagayan ng kanilang amo na nababalot ng dugo, habang buhat ng kanilang among lalaki. "Pakihanda ng sasakyan!" Parang may sunog na nagkagulo sa loob ng villa ni Kenji na mga sandaling iyon. Nag-iiyakan sina Noah at Andrea na kasama sa nabulabog na malakas na fire alarm, habang pilit na inaalo ni Tina na tumahan na. Si Kenji na mismo ang nagmaneho ng sasakyan matapos na maisakay doon ang asawa na halos panawa na ng ulirat. Hindi na rin nag-alinlangan pa si Manang Elsa na sumama sa mga amo kahit na walang kadala-dala sa katawan. Pagdating ng ospital ay agad naman silang inasikaso ng mga nurse. Pinatawagan ni Kenji ang OB ng kanyang asawa na si Dr. Cabral na sa mga sandaling nalaman ang nangyari ay wala nang inaksayang oras at agad na nagturulak papunta ng ospital. Mabilis niya nang pinaharurot ang sasakyan. "Kami nang bahala sa kanya, Mr. Barruel." Pasok nila sa emergency room kay Britney na walang patid pa rin ang paglabas ng dugo sa pagitan ng mga hita. "Gagawin namin ang lahat to save your wife. Trust us po." "Yes, please. At ang twins. I-save niyo rin ang mga anak namin. Please." Naghalo na ang luha at sipon ni Kenji na sa mga sandaling iyon ay hindi na alam ang gagawin. Tuliro na ang utak niya. Gusto na lang niyang manatili sa tabi ng kanyang asawa, yakapin ito at paulit-ulit na sabihing magiging okay din ang lahat kahit na hindi niya rin alam kung paano o may pag-asa pa ba sila
ni hindi niya dala ang kanyang cellphone para man lang tawagan ang mga magulang, sina Althea at maging ang kapatid ni Britney upang ipaalam ang nangyari sa kanya. Ni hindi rin siya nakapagpalit ng suot na damit, nakapantulog pa rin siya at punong-puno iyon ng dugo ng asawa niya at mga anak. Please, save them. Iligtas niyo po ang mag-iina ko. Alam kong makasalanan ako, pero nagmamakaawa ako. Huwag niyo po munang kunin ang alinman sa kanilang tatlo. Please po. Patuloy na hikbi ni Kenji doon na hindi alam kung mauupo ba o tatayo lang, habang patuloy na lumuluha at tahimik na umuusal ng dasal. Nang mahimasmasan sa pangangatal ng katawan si Manang Elsa, ay kinuhaan niya ng tubig si Kenji. Mr. Barrowell, uminom po muna kayo ng tubig. Ang tanging nakikita ni Manang Elsa na kailangan niyang gawin ay ang kumalma para makapag-isip ng maayos. Tinanggap naman ni Kenji iyon ngunit hindi naman niya magawang ubusin. Isang lagok lang iyon. Nagpalakad-lakad pa si Kenji sa harap ng emergency room upang hintayin ang paglabas ni Dr. Cabral. Mr. Barrowell? Manang Elsa, please umuwi ka ng villa. Kailangan ko ang cellphone ko at ang wallet. Pwedeng pakikuha? Puno ng pag-aalala si Manang Elsa na iwanan ang kanyang amo. Tuliro ito. Kailangan na may kasama ito doon bago siya umalis. Ganun pa man ay hindi niya iyon isinatinig. Tumangulang siya at lumabas ng ospital. Pasalamat na lang ang matanda na dala niya ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Althea. Sabihin niyo sa akin kung nasan kayo ngayon. Demand agad ni Althea na alalang-alala ang tinig. Habol ang hininga at nalalabo ang mga matang nagising si Britney habang nasa loob ng emergency room at kasalukuyang nilalapatan ng paunang lunas. Alam niyang nasa ospital na siya dahil sa mga unipormadong nurse sa paligid niya na paruot parito na kanyang nakikita sa malabong imahe ng paningin. Hindi niya gaanong naiintindihan ng kanilang mga sinasabi kahit na alam niya nagsasalita sila dahil sa buka ng kanilang bibig. Nang masilayan niya ang pamilyar na mukha ni Dr. Cabral sa gilid niya, ay pilit niyang hinawakan ang laylayan ng suot nitong white gown gamit ang nangihina niyang kamay. Dr. Cabral! Lumipad ba ang tingin sa kanya ng OB na natataranta na at mabilis ang kilos upang gawin ang lahat para sagipin lang sila mag-iina, gaya ng pangako niya kay Kenji na gagawin niya ang lahat ng makakaya. Marami na ang nawalang dugo kay Britney, kung kaya naman kinakailangan na nitong salinan ng bag ng dugo bago patuluyang bumagsak ang blood pressure nito na maaaring ikapahamak niya. Napansin na ni Dr. Cabral ang ginagawang pagkuha ni Britney ng atensyon niya, ngunit hindi niya ito tinutukan doon. Hangin there, Mrs. Barrowell. Ginagawa namin ang lahat para mapatigil ang pagdurugo. Laban ka lang. Please, save the twins. Mahinang usal ni Britney na puno ng pakiusap kahit na hinang-hinana. Kahit sila na lang. Please, gawin mong lahat para sa twins. Kung papipiliin si Britney kung sino ang marapat na isalba sa kanila, taas ang noo at walang pag-aalinlangan na pipiliin niya ang mga anak. Mahabang panahon na siyang nabuhay sa mundo at para sa kanya ay sapat na iyon kung hanggang doon lang siya. Gusto niyang maranasan naman ng mga anak na hindi pa niya ipinapanganak, ang mundo na ang buong akala niya ay masalimuot at malupit. Sigurado siya na hindi pa babayaan iyon ng asawa niyang si Kenji kahit na wala siya sa kanilang tabi. Aalagaan ito ang twins na bunga ng pag-iibigan nila. Kung hindi niyo kayang isalba kaming tatlo at papapiliin niyo ako, I choose the twins. Ang isalba niyo, silang pipiliin ko. Sila ang priority niyo. Silang i-priority niyo, Doc. Umiling si Dr. Cabral na masigasig ang paniniwalang makakaya niyang maisalba ang buhay ng tatlo. Hindi niya hahayaang maulit na naman ang mga insidenteng wala siyang paraan na nagawa dito. Gagawin namin ang lahat. Maging ligtas lang kayong tatlo, Mrs. Barrowell. Kaya huwag kang mag-isip niyan. Muling nawala ng ulirat si Britney pagkaraan ng ilang sandali. Iyon ang naging huling alaala ni Britney dito. Halos ngumingiti na ang araw sa kalangitan nang lumabas ang doktor ng emergency room upang kausapin si Kenji na kasama na ang kapatid na si Althea at si Manang Elsa. Mugtong-mugto ang mga mata ng lalaki na halatang hanggat hindi pa niya naririnig na ligtas na mag-iina ay hindi siya titigil. Dr. Cabral, kumusta na mag-iina ko? Napatigil na namin ang malakas na pagdurugo pansamantala at dahil ang dami ng dugong nawala sa kanya ay sinalinan na rin namin siya. Ngunit hindi yun sapat at hindi paligtas. Nagkaroon siya ng early labor na kung saan ay premature pa ang mga babies. At ang mas ikinababahala ko ay ang magkaroon sila ng iba't ibang komplikasyon. Premature pa ang twins pero kinakailangan na natin silang ilabas upang maiwasan ang iba pang komplikasyon sa organs sila mag-ina na mas magpapahamak sa kanila. Yun lang ang choice, Mr. Barrowell. Tatapatin ko na kayo. Delikado pa rin ang lagay na mag-iina sa ngayon kung hindi agad gagawin.
Kailangan na siyang biyakin at mailabas sa mga bata. Bumaling na naman ang luha ni Kenji. Biglaan ang pangyayari na hindi niya inaasahan na magaganap. Kung nagising lang siya agad at narinig ang asawa, nadala niya ito agad. Siya naman ang salarin sa lahat ng mga nangyari. Parang pinaparusahan siya. Kailan niyo pwedeng gawin ang surgery? Tanong ni Althea na hinahagod ang likod ng kanyang kapatid. Iyon lang ang tanging magagawa niya sa ngayon dito at ang manatili rin sa tabi nito at hindi siya talikuran. As soon as possible, Mrs. Almeda. Kailangan lang po naming hingin ang permission ng asawa ni Mrs. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Kenji sa gagawin sa kanyang asawa upang matapos na ang lahat. Premature man ang twins, magagawa naman siguro iyon nila ng paraan. Oras na mailabas na sila. Maraming cases na naging okay ang mga anak nila kahit nakulang sila sa buwan. Ang kailangan nilang isalba ngayon ay ang buhay ng kanyang asawa. Malaki naman ang tiwala niya sa OB na gagawa nito. Pwede bang bago niyo siya dalhin sa operating at delivery room, pwede bang makausap ko muna ang aking asawa? Parang batang pakiusap ni Kenji na hindi na natapos ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kailangan niya na marinig ang boses nito. Gising naman siya, di ba? Gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang mayakap. Payagan mo kung gawin yung Dr. Cabral. Gusto kong makita ang aking asawa. Inexplain ni Dr. Cabral na hindi pa rin gaanong ligtas ang asawa, kung kaya naman kailangan ni Kenji na maging ready kung ano man ang kalabasan ng gagawin nilang operasyon. Hindi niya rin kasi magagarantiya na walang mangyayari habang nasa operation sila, lalo at para may komplikasyong nagsusimula kay Britney. Wala silang ibang magagawa kung hindi ang manalangin na lang din na malagpasan nilang mag-iina iyon. Hindi iyon matanggap ni Kenji, pero kalaunan ay pinayuhan siya ni Althea na kailangan niyang kausapin ng asawa upang wag itong panghinaan ng loob. Kailangan itong labanan lahat ng yon. Kailangan niya maging matatag para sa mga batang sabay nilang palalakihing mag-asawa. Kung ano man ang mangyayari, yun na ay ang kapalaran nila. Sige po, Mr. Barwell. Pwede niyo siyang kausapin. Bibigyan ko kayo ng mga 10 to 15 minutes bago ang operation niya. Yun lang po ang makakaya ko dahil hindi na rin natin pwedeng patagalin ang lahat. Kailangan na niyang mailabas sa mga bata as soon as possible para matigil na rin ang pagdurugo ng dahil sa placenta previa na nangyari sa kanya noon. Pansamantala lang din ang pag-ampat sa labis na pagdurugo. Ganun na lang din ang pasasalamat ni Kenji sa doktor nang pagbigyan siya nito. 10 minutes. Yun lang ang napag-usapan nila dahil kailangan na dalhin si Britney noon sa operating room bago pa mahuli ang lahat. Saglit lang pero tinanggap na ito ni Kenji at niyakap kahit na nais niyang tumutol. Kailangan niyang piliin ang kaligtasan ni Britney at ng twins kung kaya iyon ang pinipili niya. Napaluhod na si Kenji sa gilid ng kama ni Britney pagpasok niya ng silid bago ito dalhin sa operating room. Ganun na lang ang lakas ng hagulhol niya habang naiyakap ang walang malay na asawa. Kinuha niya ang isang kamay nito at minasahe iyon. Malamig ang pakiramdam niya sa mga palad nito na kanina lang ay ang init. Ilang beses niyang hinalikan ang labi ng asawa. Nanulay lang ang kanyang mga luha pabagsak ng mukha nito, ngunit nanatiling nakapikit pa rin ang mga mata ni Britney. Awang-awa si Kenji sa hitsura ng asawa na kung pwede lang niyang akuin ang lahat ng sakit na nararamdaman ng mga sandaling iyon, ay siya na ang kumuha at pinagdusahan niyang mag-isa. Siya na lang sana ang magtitiis ng lahat. Britney. Paulit-ulit niyang usal sa pangalan ng asawa na pilit niyang ginigising. Naririnig mo ba ako? Hindi sinabi sa kanya ng doktor na wala itong malay. Kung kaya naman hindi iyon ang inaasahan niya pagpasok ng silid. Ang buong akala niya ay gising ang asawa. Kung kaya naman nais niyang makausap, pero hindi naman pala. Patuloy na bumaha ang mga luha ni Kenji. Hindi na kayang panoorin ng asawa na nakahiga doon. Nakapikit at animo ay parang walang buhay. Hindi niya kayang patuloy na tingnan ito. Lumaban ka. Huwag mo kong iiwanan. Hindi ko kaya. Hindi ko makakaya, Britney. Hindi ko kaya. Please. Niyakap pa ni Kenji na mahigpit ang isang braso ni Britney habang patuloy sa pag-iyak niya. Bagamat nanghihina ay marahang idinilat ni Britney ang kanyang mga mata nang marinig mula sa malayo ang boses ng asawa na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Bumalik siya sa nakaraan nila kung saan ay noong magkasintahan pa lang sila ni Kenji at inosente pa. Iyon ang lugar kung saan siya nanggaling bago magising. Lugar na ayaw man niyang lisanin ay pinili niya dahil alam niyang nasa future na sila ng asawa. Kenji? Napalingon agad si Kenji sa mukha ng asawa nang marinig ang mahina nitong tinig na tinawag ang pangalan niya. Saglit na natigilan si Kenji sa pag-iyak, parang tumigil sa pag-inog ang oras. Humigpit pa ang yakap niya kay Britney habang lumakas ang pag-iyak. Gising na ito,
Gising na ang kanyang asawa. Anong iniiyak mo dyan? Bakla ka ba? Hindi bagay sa'yo ang palaging umiiyak. Ang laki ng katawan mo pero ang iyakin mo naman. Bakit ka ba umiiyak? Ilang saglit na lang ay makikita mo ng mga twins natin. Hagod pa ni Britney sa ulo ng asawa gamit ang nanghihina niyang kamay. Nginitian niya ng malapad si Kenji. Huwag kang umiyak. Nakakahiya sa mga makakarinig. Wala tayo sa loob ng kwarto natin. Tigil na. Dapat ay masaya tayo. Kahit kulang sa buwan ng twins, bubusugin natin sila ng sobrang pagmamahal. Paulit-ulit na umiling si Kenji. Kung alam lang niya na ang kapalit lang ng mga batang iyon ay ang kapahamakan ng buhay ng kanyang asawa, hindi na lang sana nila itinuloy ang pagbubuntis nito mula sa simula. Maging masama man siya sa paningin ng lahat, at least hindi niya nagawang mapahamak ang asawa. Doon pa lang sana ay hinadlangan na niya iyon at naging masaya na lang sila kay Noah at Andrea. Kung alam niya lang na ganito ang mangyayari sa hinaharap, na parehong manganganib ang buhay nila, hindi na sana niya hinayaan pang ituloy ang pangarap nilang magkaroon pa ng karagdagang anak. Masama, makasarili man na matatawag, at least alam niyang hindi mapapahamak ang kanyang asawa na gaya ng kinakaharap. Alagaan mo silang mabuti ha? Kung sakaling hindi ko kayanin ang... No, Britney, kailangan mong kayanin, baby. Hindi pwede ang hindi. Hindi ka pwedeng mawala. Mahal na mahal kita, baby. Kaya please, kayanin mo. Lumaban ka. Huwag mo kong iwan, please. Huwag. Payak nang umiti lang si Britney na marahang hinaplos na ang mukha ni Kenji na patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga luha. Hindi na niya napigilan na manlabo na rin ang paningin. Ayaw niya man sa mga nangyayari, ngunit wala naman siyang ibang magagawa. Naroon na, nangyari na ang lahat ng ito. Mahal na mahal ko rin kayo ng mga bata. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Kenji. Naging mabuti kang asawa sa akin, kaya alam kong magiging mabuti kang ama sa mga anak natin. Kung ano ang kapalaran natin pagkatapos ng dilubyong ito, kailangan nating tanggapin dahil ganun talaga ang buhay, Kenji. Parang sasabog na sa sakit ng puso ni Kenji sa mga salitang binibitawan ng asawa. Hindi niya alam kung namamaalam na ba ito sa kanya o ano, pero ayaw niyang pakinggan ang lahat ng mga sinasabi ni Britney. Makakaya niyang labanan ng lahat, nakaya nga nito ang lahat ng pananakit niya noon. Ito pa kaya? Sisiw lang yun sa kanyang asawa. Lalaban ito dahil ayaw niyang maiwan sila mag-aama na walang ilaw. Tiyak na didilim ang buong paligid, oras na mawala siya. Kaya sure si Kenji na lalaban ang kanyang asawa. Pipilitin kong lumaban. Matapang naman ako, di ba? Pipilitin kong balikan kayo ng mga bata. Kaya lang, Kenji, kung sakali lang na hindi ko kayanin, tanggapin mo sana na maluwag ang lahat. Umiling lang muli ang ulo ni Kenji. Hindi niya matatanggap kung iiwan siya nito. Hindi niya rin alam ang mangyayari sa kanya. Baka mawala siya sa kanyang sarili o kung hindi naman ay sumunod siya sa kung nasaan ang kanyang asawa. Hindi niya magagawang magpatuloy ng siya lang. Hindi niya kaya. Huwag kang mag-alala. Gaya ng pangako ko, pipilitin kong bumalik at maging okay. Siyempre gusto ko pa rin naman kayong makasama. Gusto kong makitang lumaki ang mga anak natin at magkaasawa sila. Ngumiti si Britney na kahit katiting ay hindi kakabanaagan ng saya. Hindi niya sigurado ang mga sinasabi, kung kaya ayaw niya ring paasahin ng kanyang sarili. Ayaw niya maging positibo sa lahat dahil baka mabigulang siya. Mabigulang ang puso niya at maghintay sa wala ang kanyang pamilya. Ipapalagay niya ang loob. Mangako ka sa akin, hindi mo sisisihin ang twins. Hindi mo sisisihin ang sarili mo. Wala kang sisisihin. Lumakas pa ang iyak ni Kenji nang muling mawala ng malay si Britney at nagkukumahog na pumasok na doon sa loob ng silidang doktor at ilang mga nurse. Pilit na inilayo na ang katawan ni Kenji sa kama. May itinurok silang gamot sa dextrose ni Britney at sinubukan na mailabas na ang kama nito upang dalhin na nila sa operating room. Kinakailangan na nilang magmadali. 3 buhay ang nakasalalay noon sa palad nila. Mr. Barwell, kailangan na po naming dalhin sa operating room ang iyong asawa. Excuse us po. Pilit na pinigilan sila ni Kenji ngunit hindi siya nagtagumpay sa kanila. Walang nagawa si Kenji kung hindi ang maiwan sa loob na nananatiling nakaluhod habang tinatanaw ang paglayo ng kama ni Britney sa kanya. Britney, mahal na mahal kita. Britney, please, babalik ka ha? Bumalik ka. Maghihintay ako sa'yo. Balikan mo ko. Balikan mo kami ng mga bata. Lumaban ka. Kailangan ka namin. Kailangan ka namin, Britney Joanna.